Hi guys! So it's currently May 19. 19. So bukas na yung anniversary namin. Pero 21 lang sa birthday. Kasi, 21 ba? Okay, tapos it's the first heavy rain of the year. No? Really? Yeah. Kaya hatid niya ako sa festival. Tapos na-late ako kasi Ilan? nag-try kasi ako maglalakot for the first time. Kasi natid ko si Arlen. Tapos nasa last mo na ako, so sabi ko, na-approve na ako sa lalamove yesterday. Sabi ko, try ko, book it. Kasi hindi kasi nakalagay, naka-describe ko na yung nakabook. Tapos yung nakalagay yung amount, tapos yung location ng drop-off siya ko pinpoint. Tapos pagdating ko doon, 6 na sako ng arena. Isang balde, isang box. Like, oh no, pero sige. Tapos sabi ko may space pa, sayang naman isang biyahe. So nag-take pa ako ng medyo malapit lang. Alam mo yung dumating, dalawang malaking balloons. Tapos hindi ko mapagkasya sa sasakyan. So yung actually yung mga sako nilagay ko pa dito para na mag-cash yung balloon. Tapos itsura ko yung mga balloons dito na. Tapos black yung Side mirror. yung rear tsaka yung isa kong side mirror. Grabe, nalang talaga. Never again. Anyway, ito pa, hindi ko pala nagkwento kay Bago. Pero pagdating namin doon, pagdating ko doon sa first drop off, which is yung balloon. Alam mo kung ano yun? Hulaan mo kung para sa yung balloon. Patay. Sa patay. So pumunta pa ako sa libing. Nakipag-confidence pa ako. Tapos, dating na na-realize ko is, mas matagal pa talaga yung pagkuha at saka pag-drop off. Kasi yung pag-drive. Kasi ang dami pang gustong gawin yung mga tao, wait lang po, wala po yung pera, wala po yung babayad. Tapos, ako pa yung nagbaba ng balloons, hindi pa nila ako sa tatali kasi dilipad. Ay, God. Kung na lang isama na nila ako sa libing eh. Kaya ko hatid kasi sobrang lakas na ulan na yung baha. Ayun. Tapos naantok ako, hindi ako nakatulog. Kaya matutulog na ako. Anong updates natin? Anong events ang looking forward natin? Yung gaming library Which is? sa 28 8. to 31. Okay, At concert related sa 28. yeah. Tsaka isa pa. At sa 31, yung What's on Playlist. Concert din, kasi mo. Yeah. So, ipa-vlog din natin yun. Okay, yun lang guys. Bye-bye. Bye. Okay, update. So, for some reason, nagkataon lang, ganda ng timing. Katabi lang yung booking. So, may naman ako isang lamesa at isang aircon. Isa bawal pumuli sa GMA na malapit lang sa Unitop. So, 800 to plus. So, it's currently May 20, 2026. And as a part of our vlog of Lalamove, so second day na actually ako naglalamove. I tried it yesterday, I got 4 bookings and at naisip ko, why not habang nasa trip na rin ako, mag-get ako ng booking para sayang yung gas. So, para lang may pang tapa sa gas. So, nag-try ako maghanap ng booking and fortunately, may nahanap tayong isa. Ting itsura lang yung van na van gym natin. So, I have my socks there, mga sako. Yan, so, kung mapansin nyo, nakuha ko yung box, and ayusin ko lang siya. Ayusin ko lang yung mga sako, kasi ito, lagyan natin dito sa ilalim. Actually, yesterday, ang deliver ko kasi arena. It's my first ever booking. And sobrang chaotic na. So, as much as possible, ayoko na ng arena. Okay, nakuha ko na yung first order. Ang cake. Deliver ko na yung cake and binigyan ako ng cake. So, instead of 174, binigyan ako ng 200. Kahit late ako. So, konting update lang. Ako ay almost done. Nakakapagod talagang gantong service, especially yung gas ko. Hindi ko alam kung gagawin ko ba ito eh. Anyway, palabas na ako sa subdivision. Yung next kong delivery is yung 3 sacks. Tapos, uunahin ko muna yung grocery kasi may meat doon, frozen meat. So, konting update lang ulit. Nagkaroon na lang konting aberya doon sa delivery ko. Ang nangyari is, ayaw sumagot ni client about doon sa delivery. Ito yung second, yung 3 sacks. So, I tried calling her siguro more than 10 times na, tapos hindi ko talaga alam kung paano. So, tinawagan ko yung pinikapan ko just to identify kung alam niya, kung kilala niya ba and kung gagawin ba ng paraan. Tumawag na sa akin yung client kanina na hindi sumasagot. Actually, first order successful, very mabait yung customer. Nag-deliver tayo ng cake, lagyan niya ako ng tip. Instead of 177, 200 na lang. Yung second client, which is 3 sako yung pinapadeliver, is hindi siya nasagot regardless of ilang tawag na yung ginawa ko. So, I tried calling yung sender kung meron siyang access dun sa number or kung kakilala niya. Tapos, naghintay ako ng siguro 10 to 15 minutes to no avail. So, ngayon, I tried na i-text siya through Viber and even calling her. Nag-try pa ako ng WhatsApp pero hindi daw available. So, ngayon, sabi ko na lang sa kanya, babalikan ko na lang po through chat. And then, dineliver ko yung kailangan ko i-deliver sa iba kasi may frozen meat yun eh. And then, kasi ako ng 300 pero syempre bawas na yun. Tapos ngayon, our last delivery supposedly is sa mismong bilog na. So, punta muna ako doon para mag-deliver. I assume
meron tayong kinita at least 400 or 500 or 200 to 300 plus the gas. It's not really good, pero it's not really that bad. Hi guys, update. Ayan, nag-change muna tayo kasi 1 hour akong nag-prepare ng stocks and nag-buhat. So, konting update lang. Ako ay nakapark na, nakapark ako. Ayan. So, kumita tayo ng gross 1,200 sa lalamove natin 4 bookings. And unfortunately, hindi ko na-activate yung mission na sayang yung 4 mission, 4 bookings. Supposedly, kumita pa tayo ng extra around 300, 400 by just doing those missions. Pero anyway, after ko ma-deliver itong mga to, I'll try to have at least 1 to 2 more booking before we go home para magawa ito yung mission. Pero yun, kumita tayo ng 600 by just lalamove, and now, nasa Gentry tayo para mag-deliver sa mga branch ng stocks. And as you can see, pinuno ko ng Wilkins yung Jimny, and we also have here stocks, puno yan. Kasi walang available na sasakyan to deliver, so sabi ko, nandito na lang din naman ako, I'll try to deliver it as well. So after nun, kinuha ko na rin yung mga gamit na kailangan ko for tomorrow's event. Ayan, so for tomorrow's event, which is Expo. Ayan, so 4 days yun, I'll be having a vlog about it as well. So ngayon, deliver muna tayo, lalamove, then sana makauwi ako before 6 kasi mag-jogging pa ako ng 100 laps ulit. Kahit kahapon hindi na ako makapag walk ng maayos. Anyway, update ko by all guys, bye-bye. Konting update lang, naka-drop na tayo sa ating second point, nakapag-deliver na tayo, and nakakuha tayo ng tumataging 1.6. So ngayon, papunta tayo sa third point, and then while in the road, may nakita akong request sa lalamove. So the request was 3 points siya. Kukunin mo yung item sa first point, tapos i-deliver mo sa second point yung item, then yung kukunin mo yung payment sa third point. Ngayon, sobrang goods nung order kasi parang 1K ata yung ibabayad nila sa'yo, tapos Gentry na. And then may tip ka pang 500. So anyone na first time pa lang na rider is may engganyo kasi wow, magaling. Ang catch is may abonuhan. So may abonuhan ka daw na 4.8 na 2 boxes of beauty products. And the thing is, goods siya, pero nung nakita ko siya sa lalamove, hindi lang siya one request, it's multiple requests. So meron sa Gentry, merong Gentry to Gentry, may gas matugas, may imus to imus, tansa to tansa. As long as may abunong involved sa delivery order, it's too good to be true. Just don't accept it kasi most likely scam yun. Okay, so yun. So dahil doon, hindi kinancel yung order. Tapos ito tumawag yung sa akin, yung receiver again. Sabi niya, bakit siya nangyari? Bakit niya kinancel? Sabi ko na lang, may personal issue ako and hindi ako makakapunta. Kaya kinancel ko na lang yung order. Tapos sabi niya, patay tayo dyan. Tapos binaba niya na agad yung phone. Wala man lang na thank you sir or sorry po, okay po, understandable. Teka, may 20 pa. Sige ho. 20 pa ng 20. And so itlog guys, itlog. So yun nga guys, no, kakatap ko na kay Babu. Ito pa yung Zeus Coffee and naglalamove lang tayo pa uwi para hindi sayang gas. Unfortunately, ang nabook natin ay itlog. So kung mapapansin nyo, that's not entirely all of it. So meron pa to 20 ganyan. Kanina Landers to a house, a subdivision. Ngayon itlog, papunta Dasma na to. So makaka 600 tayo ngayong araw. Hi guys, konting update lang. So it's June 9, 2026 and hinatid ko lang si Babu and naglalamove ako. So hindi ko na video yung lalamove pero another experience, nag-deliver ako ng 200 kilos of meat, frozen meat from Muntinlupa to Dasmariñas. And unfortunately pagdating ko dito, tunaw na yung meat and mabantot na yung yung masakyan ko. So never do meat again, okay guys? And even though I did earn 400 net pero wala pa yung gas naman, I would never do it again. And I gave up yung mga sako ko because may dugo-dugo na. I spread alcohol all around the interior pero ika-carwash ko siya mamaya. Anyway, is it worth it? Definitely no. So ginawa ko lang siya kasi nasa Muntinlupa ako. Pero would I do it again? No, I won't. Hey guys, so I'm back. So it's currently July 7, 2026. So as of this moment, I'm still editing the video. Pero ito lang yung kailangan na piece. So i-video ko siya ngayon. Yan. So upon checking kung magkano ba yung kaya natin sa lalamove, I can say na kumita tayo ng at least before tayo tumigil. Reason bakit ako tumigil is because hindi na siya profitable. Dun sa kinita ko, nag-less pa ako ng let's say 2,000 to 3,000 na gas. So parang kalahati lang ng amount na kinita natin yung net talaga. So conclusion,
in my week as a life of a Lalamove rider or driver, would I recommend it? Well, it depends. If you are trying to go from point A to point B and you manage to get a booking na along the way lang, I would definitely recommend it. Especially if hindi ka naman nagmamadali. Pero if dadaan mo pa yung mga different itineraries, tapos it would consume you an hour every time na deliver ka, then I'd say no. Especially if you're someone na gusto prioritize yung time niya more than anything, I would definitely not recommend it kasi parang one delivery or one transaction lang inaabot ng almost 1 to 2 hours, especially kung walang kasabay na other booking. So sayang talaga yung oras mo. And yes, halos lahat ng booking is may tip, I can say that, pero hindi ganun kalaki or hindi talaga siya profitable. So aking conclusion is, for someone out there na trying to do Lalamove riding or courier for a living, really salute to you guys kasi iba yung pagod ng everyday nagda-drive. Tapos sayang talaga yung oras when it comes to calling yung mga tao. May mga iba hindi pa nasagot, may mga iba pag nasa drop off location ka na wala pa pala yung tao magre-receive. So those hours na supposedly ginagawa mo for other things, opportunity cost, doing or being with your loved ones, nasasayang siya for this job. So salute to you guys, really. Would I do it again? For me personally, hindi na. It's just a challenge, and I suppose maganda siya as alternative source of income pero not full time kasi it would take a lot of your time if ang gusto mo talaga is passive income, or at least less yung involvement mo, then not this type of service or not this type of work. Anyway, I guess that's the week in life of a Lalamove rider, episode 1. Once again, this is Vinco, and I'm just gonna show some of my bonus clips for that week. Hopefully you enjoy it, and thank you so much again for listening. Bye bye. Hey guys! Hello! So as part of the vlog, i-document natin ang process ng ating life. Okay? So starting with episode 1. So papunta kami ngayon sa Governor Sam Road sa Dasmariñas, near school, para i-try ang pinakabagong Only Wings. So according to what people or what yung mga nakapag-try na before, mas better pa rin daw yung Toast Eat. Pero it's for us to see the verdict. So update namin kayo pag nandun na kami sa actual spot. See you! So kakatapos lang namin kumain, and right now nainom kami ng fudge, nasa yogurt, to alis our so anong ratings? So muna ka lang. Sa akin, 6 out of 10. Ang baba. Okay, go. Ang ayoko lang is ma-breading siya. Matabang, makalat. Hindi namin na-try lahat ng Flavors. tao. Ako naman 6.5, similar. Feeling ko okay siya. Kaso there's so much to improve. It's more of less flavorful pero nakakauta pa rin dahil sa breading. Yun. So parang pare-pares yung lasa niya. Ganun. Parang may hit lang ng difference pero pare-pares lang yung lasa. So hindi namin ganun na-enjoy. So ang verdict, Toast It Toast It pa din. Meron talaga sa Toast It na something na Nakaka-addict sa hindi nakakauta. At saka one more thing is kahit walang kanin pwede mo siya papakain. Unlike dito. this, parang kailangan mo talaga yung kanin. Saka yung juice. Mas mahal pa siya. Sana nagmalatang na lang kami. Hi guys! So na-board kami. Kaya papunta na kami sa Walter Mar. ano na gawin natin doon. Okay. Lilibot-libot lang for a while. We have 50 minutes to do so. Kaya natin ko lang mabibili natin. Okay na. Sana natin. Yung mga colors. Kita mo po. Aha. Anong gusto mo dyan? Siyempre yung pink yung baby. Ay, ito. Walang pink. Yung yellow. Ito? Kasi original yan. Yeah, same. Pero ako mabibili ko ano. Grabe yan yung blind box. May secret Oo, pa. may secret. Yung secret? Oo, clear. Clear yung secret. Gusto ko yung type 4. Clear na frosted. 4? Oo.
Ito? Yung, Oo, ganda rin. Gusto ko yung yellow. Ito ayoko, yung red. Kasi ito yung nakuha ko. Ay, we? Wala pa. Hindi ko pa alam. Sige. Tignan natin. Aray. Moment of truth. Tugutug 1987. Tugutug. 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 Gusto ko dito. It's pretty din. Yeah, you drink and pour. This is what I got. Okay na siya. Wow, birthday gift sa kanya. Ng parentals. Wow. Waterproof na rin to. Ay, may bawal pang lamoy. Matte finish ko. Ay, gloss. Tapos may iba-iba siyang filters. Oh. Ayan siya. Ito yung mga filters. Meron siyang black and white, cool tone, warm tone. Pero gusto ko warm tone. Tapos pixel yellow, pixel red, pixel filter. Tapos ito, may mga frames din siya. Ayan. Tapos ganyan yung itsura. Or ito, or yung ganyan. Yan lang. Ayan, secret ko. Ayun, pangit pala. And epic lang. Kasi dapat birthday gift to sa akin. Kaso, Nakita mo na. nakita ko na siya. KRM kasi, in-open niya. Hmm. Okay na. Charge ko na siya. Okay, bye-bye.